Ito ang 10 maalamat na mga boksingero na pasok sa aking listahan. Ten. Willie Pep. Si Willie Pep ay isa sa pinakadakilang featherweight champion sa kasaysayan at sikat sa kanyang husay sa pagdepensa. Naghari siya sa featherweight division sa pagitan ng 1942 hanggang 1948 at 1949 hanggang 1950. Ang Will o The Wisp ay may 11-3 na record, kabilang ang 5 knockout sa world title fights at isang 13-5 na record laban sa dating, kasalukuyan, at hinaharap na mga kampyon. Ilang kilalang pangalan na kanyang tinalo ay sina Sandy Sadler, Shocky Wright, Manuel Ortiz at Jackie Wilson. Sa 241 na laban sa karera, nanalo siya ng 220. 65 TKO, natalo lamang ng 11 beses at nagkaroon ng isang tabla sa kanyang record. Siya ay opisyal na na-enshrine sa International Boxing Hall of Fame noong 1990. 9. Henry Armstrong. Ang pagiging isang multi-division champion ay isang bagay sa boxing habang ang mga manlalaban ay umakyat sa timbang upang makakuha ng higit pang mga titulo. Ngunit ang pagiging isang hindi mapag-aalinlangan ng kampyon sa iba't ibang klase ng timbang ay nasa ibang antas. Ito ay eksakto kung ano ang ginawa ni Henry Armstrong sa kanyang propesyonal na karera sa pamamagitan ng pagiging sabay-sabay na hari sa featherweight, lightweight at middleweight divisions. Bagamat tumagal lamang ito ng ilang buwan noong 1938, isa pa rin itong hindi kapani-paniwalang gawa na walang ibang boksingero ang nakatiklop. Tinalo ni Armstrong ang 18 kalaban sa world title fights, at karamihan sa kanyang mga tagumpay ay dumating sa welterweight division. Ang Homicide Hank ay may mga panalo laban kina Shocky Wright, Lou Ambers, Barney Ross at T.P. Larkin. Sa pangkalahatan, nakaipon siya ng 149 na panalo, 21 talo at 10 tabla sa kanyang 14 na taong propesyonal na karera. 8. Roberto Duran. Ang pinakadakilang boksingero ng Panama na si Roberto Duran ay napunta sa ika-8 pwesto sa listahang ito. Sa karerang mahigit 33 taon, nakuha ni Duran ang 4 na titulo sa 4 na magkakaibang dibisyon, partikular sa mga dibisyong lightweight, welterweight, light middleweight at middleweight. Sa kanyang 119 na laban sa karera, nanalo siya ng 103. Kabilang ang 70 TKO at natalo lamang ng 16 na beses. Si Duran ay lumabas sa 21 title fights, nanalo ng 16-13 sa pamamagitan ng stoppages. Ang mga nangungunang pangalan sa listahan ng biktima ni Duran ay sina Sugar Ray Leonard, Ken Buchanan, Davey Moore at Ernesto Marcel. Siya rin ang nag-iisang boksingero na nanalo ng Ring Magazine Comeback of the Year Award ng 2 beses nang matanggap niya ang parangal noong 1983 at 1989. Noong 2006, siya ay napabilang sa World Boxing Hall of Fame, at makalipas ang 1 taon, siya ay kinilala sa ang International Boxing Hall of Fame. 7. Jack Dempsey. Ang orihinal na titulo bilang cash cow ng boxing ay pag-aari ni Jack Dempsey, na siyang unang boksingero sa kasaysayan na nagkaroon ng gate receipts na nagkakahalaga ng mahigit $1 million dahil sa kanyang kapana-panabik na mga laban at pagtatanghal. Binago ni Dempsey ang maalamat na heavyweight fighter ang sport sa pamamagitan ng kanyang lakas na nagpatulog sa ilan sa kanyang mga kalaban. Na-knockout niya ang 43 sa kanyang 53 kalaban sa kanyang karera. Ang Manasseh Mauler ay naging World Heavyweight Champion mula 1919 hanggang 1923. Siya rin ang inaugural NBA World Heavyweight Champion at NYSAC World Heavyweight Champion. Sa kanyang 12 taong boxing run, nanalo siya ng 53 laban mula sa kanyang 67 laban, 6 na beses lamang natalo at may 8 tabla sa kanyang pangkalahatang record. 6. Manny Pacquiao.
Si Manny Pacquiao ang nag-iisang boksingero sa kasaysayan na nanalo ng 8 titulo sa mundo mula sa iba't ibang weight division, kaya naman nakuha niya ang kanyang lugar sa top 10 ranking na ito. Sinimulan ng Filipino boxing superstar ang kanyang karera bilang 106-pounder nang gawin niya ang kanyang profesional na debut noong 1995. Mula noon, unti-unti siyang lumipat sa mga high weight classes at lumaban sa kompetisyon. Matapos manalo ng flyweight title noong 1998, nakolekta ni Pacquiao ang super bantamweight title noong 2001 sa kanyang tagumpay laban kay Lelo Ledwaba. Mula noon, umakyat si Pacman sa mas matataas na dibisyon at umangkin ng mga world title sa super bantamweight, featherweight, super featherweight, lightweight, light welterweight, welterweight at super welterweight divisions. Ang pinakakilalang panalo ni Pacquiao ay laban kina Juan Manuel Marquez, Miguel Cotto, Oscar De La Hoya, Eric Morales at Marco Antonio Barrera. 5. Floyd Mayweather Jr. Ang record holder para sa pinakamaraming panalo na walang talo sa boxing ay si Floyd Mayweather Jr. Siya ay may malinis na record na 50 panalo at walang talo, kabilang ang 27 tagumpay sa pamamagitan ng stoppage. Matapos ang isang matagumpay na amateur career at nanalo ng bronze medal sa Olympics, pumasok si Mayweather sa mga paid ranks at agad na naging isang bituin sa kanyang flawless na depensa. Ilan sa mga malalaking pangalan na natalo niya sa kanyang professional run ay sina Oscar De La Hoya, Manny Pacquiao, Marcos Maidana, Arturo Gatti at Shane Mosley. Bukod sa may pinakamaraming panalo na walang talo, si Mayweather din ang may hawak ng record para sa pinakamaraming world titles na hawak. Kasabay ng 5 at Tom Ablas sa pinakamaraming world title victories kasama si Evander Holyfield. Sa pamamagitan ng pagkakamit ng 11 world title wins. 4. Rocky Marciano. Si Rocky Marciano ay isa pang undefeated boxer sa listahang ito, sa kanyang career record na 49 na panalo na may 43 knockouts. Bukod pa rito, nakipaglaban siya sa heavyweight division, marahil ang pinakasikat na weight class sa sport. Si Marciano ay mas mataas ang ranggo kaysa kay Floyd Mayweather Jr., dahil hindi niya pinili ang kanyang mga kalaban noon at nagretiro lamang sa sport para unahin ang kanyang pamilya. Ang Brockton Blockbuster ay isa ring world heavyweight champion na may pinakamaikling na abot sa kasaysayan. Nakatikim ng ginto si Marciano noong Nobyembre taong 1952 sa pamamagitan ng pagpapahinto kay Jersey Joe Walcott sa ika-13 round ng kanilang title showdown. 6 na beses niyang ipinagtanggol ito laban kina Jersey Joe Walcott sa isang rematch. Roland Lastarza, Ezzard Charles 2 beses. Don Cockell at Archie Moore. Sa kasamaang palad, namatay siya ng maaga noong 1969 sa isang trahedya na pag-crash ng eroplano. 3. Sugar Ray Robinson. Maraming nagawa si Sugar Ray Robinson sa loob ng ring, na may halos 200 laban sa panahon ng kanyang karera na tumagal ng 25 taon, dahil sa lakas at kanyang abilidad. Dinala niya ang kanyang sarili sa mahabang sunod-sunod na streak, partikular na sa isang 40 fight streak sa unang yugto ng kanyang karera at isang 71 fight-winning stretch. Nakuha ni Robinson ang 2 titulo ng dibisyon sa welterweight at middleweight division. Tinalo ni Sugar Ray Robinson ang ilang malalaking pangalan tulad nina Henry Armstrong, Jake LaMotta, Fritzy Zivik, Kid Gavilan at Sami Angat. Nakipagkumpetensya siya sa 22 world title fights at nanalo ng 14, kabilang ang 7 knockouts, tumanggap ng 7 talo at 1 draw. Opisyal na naibok ni Robinson ang kanyang pwesto sa Ring Boxing Hall of Fame at sa International Boxing Hall of Fame noong siya ay naluklok noong 1967 at 1990. 2. Joe Louis. Ang mahusay na si Joe Louis ay pumapangalawang pwesto sa listahang ito. Naging headline ang Brown Bomber dahil sa kanyang lakas na nagpabagsak sa 52 sa kanyang 66 na kalaban.
Dahil sa lakas na ito, hawak ni Lewis ang record bilang ang pinakamatagal na kampiyon sa World Heavyweight sa loob ng mahigit 11 taon. Gayun din, siya ang nag-iisang aktibong heavyweight champion na nagsilbi sa militar sa panahon ng kanyang paghahari sa ring. Nag-ipon si Lewis ng record na 27 panalo na May 23 knockouts at isang pagkatalo sa world title fights at kapansin-pansing tinalo ang mga tulad nina Max Malin, Jim Braddock, Jersey Joe Walcott at Primo Carnera. Ang maalamat na heavyweight ay nakatikim lamang ng 3 pagkatalo sa karera at isang knockout loss laban kay Rocky Marciano sa kanyang huling propesyonal na laban noong Oktubre 1951. Siya ay na-enshrine sa International Boxing Hall of Fame noong 1990. 1. Muhammad Ali. Si Muhammad Ali ang nangunguna sa listahang ito ng nangungunang 10 boksingero. Pagkatapos ng isang matagumpay na amateur na karera na may maraming trepeo, pambansang mga titulo at isang Olympic gold medal, maayos na lumipat si Ali sa propesyonal na setting noong 1960. Pagkatapos ng 19 na away na walang talo, nakuha niya ang kanyang title shot at tinalo si Sonny Liston noong Pebrero taong 1964. Ipinagtanggol niya ito ng 11 beses bago ibinigay sa kanya ni Joe Frazier ang kanyang unang pagkatalo sa kanyang karera. Ngunit ang The Greatest ay hindi napigilan dahil nagawa niyang bawiin ang titulo ng 2 beses upang maging natatanging 3 times na lineal heavyweight champion ng mundo. Bukod pa rito, siya ang unang heavyweight champion na bumalik mula sa pagre-retiro at nanalo ng titulo. Sa kabuuan, mayroon siyang 19 na depensa sa titulo sa kanyang maraming paghahari. Nakaipon si Ali ng 56 na panalo at 5 talo sa kanyang 21 taong propesyonal na stint.